Magandang gabi at happy midweek week of prayer po sa ating lahat. Ayan. Ayan. Bago po tayo magsimula, nais ko po magpasalamat sa ating lahat sapagkat tayo po ay nagkita-kita ngayong gabi. Ang ating pong mensahe ngayong gabi ay may pamagat na pamumuhay sa campus na isinasabuhay para kay Kristo. At ang ating mensahe ay patungkol sa Romans 12 verse 1 to 2. Ang sabi po dito, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay na sakripisyo. At huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabagong isip. Ngayon mga kapatid, ating pong alamin ang ating kwento o paniwalang kwento sa gabi nito. Isipin natin si Alex, ordinaryong estudyante sa campus. Maagang gigising para sa 7 a.m. class. Hahabol sa deadline, makikisama sa barkada, makakakita ng iba't ibang uri ng paniniwala sa social media at classroom. Araw-araw, may tanong siyang hinaharap. Makikisabay ba ako sa uso o susunod ako kay Jesus? Mga kapatid, isipin daw natin sa Alex. Si Alex, isa siyang estudyante na lagi siyang nagigising ng maaga para pumunta sa kanyang klase. At siya ay naghahabol madalas ng kanyang mga deadlines, nakikisama sa kanilang mga barkada, at madalas siyang nakakakita at nakakaalam ng iba't ibang paniniwala sa social media at sa kanilang klase. At araw-araw, merong tanong na pumapasok sa kanyang isip. Makikisabay ba ako sa uso o susunod ako kay Jesus? Mga kapatid, meron po akong tanong sa inyo. Naranasan na ba natin itanong sa ating mga sarili na ano bang mas uunahin o ano bang mas pipiliin ko? Si Jesus ba o ang mundo? Si Jesus ba o ang aking mga kaibigan? Si Jesus ba o ang aking pag-aaral? O si Jesus ba o ang aking pagtatrabaho? Kung ating naranasan ang ganong klaseng mga tanong sa ating isip, mga kapatid, ay parang tulad tayo ni Alex. Si Alex ay siya yung estudyante, lagi siya napapaisip kung ano ba ang kanyang uunahin. Kung ang Panginoon ba o ang mundo. Mga kapatid, ating pong basahin ang Romans 12 verse 1 to 2. Ang sabi po dito ay huwag tayo makiayon sa mundo. Magbabago sa Diyos. Ialay ang buhay bilang sakripisyo. Mga kapatid, ang sagot naman sa Romans 12 verse 1 to 2 ay huwag daw tayo makiayon sa mundo o huwag tayo makasibay sa kung ano ang inagagalawan ng ating mundo. At magbabago daw tayo sa ating Panginoon Diyos at ating ialay ang ating buhay bilang sakripisyo. Ialay, ang campus life ay hindi lang tungkol sa diploma. Maaari itong maging training ground ng pananampalataya at mission. Field para kay Kristo. Hindi mo kailangan hintayin ang graduation para maging seryosong Kristiyano. Ngayon pa lang, sa campus pa lang, pwede kang maging buhay na patotoo. Ngayon mga kapatid, ating alamin kung ano nga ba ang madalas na kinakaharap na problema ng mga kabataan o estudyante sa panahon ngayon. Una, peer pressure at pakikisabay sa uso. Pangalawa, sobrang busy schedule, kulang sa oras sa Diyos. Pangatlo, distraction sa social media, relationships, at entertainment. At panghuli, takot mapagtawanan kapag masyadong religious. Mga kapatid, ito daw yung mga common na problema na kinakaharap ng ating mga estudyante sa panahon ngayon. Una daw ang peer pressure o ang pakikisabay sa uso. Ako mga kapatid, bilang kabataan, isa rin ako sa mga
masasabi kong struggle ko bilang estudyante o bilang kabataan ang pakikipagsabay sa uso. Ako mga kapatid, hindi naman ako mahilig makisabay sa uso palagi, pero tulad na lang ng mga gadgets or any technologies na talagang kailangan ko is doon yung gusto kong sabayan. Kaya, ang nangyayari sa akin, nape-pressure ako. Kasi kapag ako bilang kabataan, kapag hindi ko nasusundan yung mga kapwa kong kabataan rin, na meron silang ganito, ganyan, nape-pressure ako. At isa yun sa problema ng mga kabataan ngayon. Pangalawa, ang busy schedule, kukulang sa oras sa Diyos. Mga kapatid, isa rin talaga to sa pinaka-problema ng mga kabataan ngayon. Ang pagiging puno sa kanilang mga schedule. At nawawala na sila ng oras sa Diyos. Ako mga kapatid, isa rin ako dyan na nag-i-struggle sa schedule. Lalo na ako yung senior high school at hybrid po ang aming klase. Kaya online class at saka face-to-face kami. Kaya madalas, wala po talaga akong oras sa kahit anong bagay, kundi sa pag-aaral lang, sa academics lang. Kaya ang nangyayari, wala na po akong oras para sa iba pang mga bagay. Lalo na sa Diyos, na nawawalan na ako ng oras. Na kahit simpleng pagdadasal, or kahit sa worship namin, ay hindi ko na nagagawa. Kahit sa araw ng Sabado na imbis sa araw lamang ng ating Panginoon, ay hindi ko na nagagawa o nabibigyan ng oras. Distraction sa social media, relationships, at entertainment. Isa pa daw sa problema ng mga kabataan ngayon, mga kapatid, ay ang distraction sa social media, sa relationship, at sa entertainment. Ngayong panahon, sa mga kabataan, ay sanay kami sa may entertainment. Kaya ang nangyari ay hindi kami makapag-focus at mabilis kami ma-distract. Kasi hindi kami sanay na mag-focus na walang entertainment. Kaya mga kapatid, ang nangyari ay nawawalan kami ng focus, kaming mga estudyante, kaming mga kabataan. At nagre-resulta ito ng kahit sa araw ng Sabado, sa loob ng simbahan, ay nagsa-cellphone or nag-i-scroll sa social media para i-entertain yung sarili. Dahil isa ito sa problema ng mga kabataan ngayon, ang mabilis ma-distract o walang focus. At panghuli daw, ay takot mapagtawanan kapag masyadong religious. Mga kapatid, noong sabihin natin grade 8 to grade 9 ako, ay hindi ko masyadong pinapahalagaan yung pagsisimba, yung spirituality at yung faith ko. Kaya yung mga panahon na yun ay hindi ako madalas, o sabihin natin hindi talaga ako naging active sa church. Nagsisimba ako pero hindi ako nakikinig sa mga sermon, hindi ako nakikinig sa mga nagsasalita sa pulpito, dahil hindi ko pinapahalagaan ng aking spirituality. Pero nung simula na naranasan ko magkaroon ng mga problema at nag-struggle ako sa buhay ko, doon ko sinimulan na mas kilalanin pa si Jesus at mas patibayin yung relasyon ko sa Kanya. Kaya nung panahon na yung mga kapatid, ay madalas akong nanonood sa social media ng mga debate or mga Bible sharing. At dahil doon, mas naging malinaw sa akin yung salita ng ating Panginoon. Ngunit, dahil nga sa panahon na yun ay puno ako ng mga problema, ng mga struggle, akala ko mas gagaan yung buhay ko nung mas tinibay ko ang aking relasyon sa ating Panginoon. Ngunit, mas hindi siya naging madali. Kasi simula nung mas naging seryoso ako sa aking pananampalataya, marami akong mga kaibigan na lumayo sa akin, hindi na sila lumalapit. May mga kaibigan ako na pinagtatawanan ako, nang hindi ko alam. Kasi simula nung naging matibay ang aking pananampalataya, ay nag-share ako sa aking mga kaibigan, sa aking mga klase, ng mga salita ng ating Panginoon. At dahil doon, yung iba kong mga kaklase ay sinasabihan ako na sobra ko daw religious, sobra ko daw
sobrang exaggerated ko daw or dramatic ako. And mas naging mahirap yun para sa akin. Pero mga kapatid, kahit ganun man yung aking nararanasan, ay isa lang yung lagi kong iniisip. Na ganito talaga ang buhay ng Kristiyano. Na talagang lalaban tayo sa kung ano yung tama. Kaya mga kapatid, every time na sinasabihan ako na sobrang religious ko, sinasabihan ako na OA ko daw, dramatic ako, lagi ko lang iniisip si Jesus, kung ano yung naranasan niya. Lagi natin tandaan mga kapatid na kahit anong sabihin ng iba, lagi natin tandaan kung ano yung naranasan ni Jesus. Siya ay pinagtatawanan ng mga tao kasi nagsasabi siya ng totoo. Siya ay sinisiraan, pinagtatawanan, at yun rin yung dahilan kung bakit siya namatay. Kaya every time na sinasabihan ako na masyadong religyoso, yun lang po yung madalas kong iniisip. Kaya sa mga problemang ito mga kapatid, nagre-resulta ito ng unting-unting pagiging normal, ang pagiging Kristiyano lang tuwing Sabat. Pero iba ang buhay kapag weekdays. Dahil daw sa mga problemang itong kinakaharap ng mga estudyante o kabataan, ay unti-unti daw na nagiging normal sa amin ang pagiging Kristiyano lang kapag sa araw ng Sabado. Pero kapag weekdays o araw ng Sunday, ay parang bumabalik kami sa buhay ng mundo ito. At nawawala yung pagiging Kristiyano sa amin. Ngayon, alamin po natin kung ano ba yung mga nagiging dahilan kung bakit nangyayari yung mga problemang kinakaharap nito ng mga kabataan. Una, mas inuuna ang feelings kesa sa Diyos. Pangalawa, nawawala ang daily devotion at personal surrender. Pangatlo, ang kultura ng campus ay nagtutulak ng conformity at transformation. Ang dahilan daw mga kapatid kung bakit nararanasan ng mga kabataan o estudyante yung mga problema ito, ay una daw, mas pinipili daw namin ang feelings o kung ano yung nararamdaman namin kesa sa kung ano yung sinabi ng ating Panginoon. Pangalawa, ay nawawala daw yung daily devotion at nagiging inconsistent ang daily devotion. At pangatlo, ay tinutulak daw ng campus ang conformity kesa sa transformation. Ibig sabihin na ito mga kapatid, na ang campus is mas pinipili yung conformity o yung comfort zone kesa sa pagbabago. Lagi nating tandaan mga kapatid na ang campus life ay hindi neutral. Kung hindi ka magpapabago sa Diyos, huhubugin ka ng mundo. Sabi dito mga kapatid, hindi daw neutral ang ating campus life. Kaya kung hindi tayo magpapabago sa ating Panginoon Diyos, ay kukontrolin tayo ng mundo o huhubugin tayo ng mundo. Ngayon, sa mga problemang binanggit ko kanina mga kapatid, ano naman yung mga solusyon na pwede natin gawin para ma-overcome natin yung mga ganong klaseng problema bilang estudyante? Ayan. Una is pamumuhay sa campus para kay Diyos, para kay Diyos. Una, debosyon at araw-araw na pagsuko. Ang buhay na sakripisyo ay hindi minsan, araw-araw ito. Tulad ni Daniel sa Babylon, nanatili siyang tapat dahil may matibay siyang personal na relasyon sa Diyos bago pa dumating ang pagsubok. Meron tayong practical na hakbang. Una, mag-set ng regular devotion time. Pangalawa, magbasa ng Biblia kahit 10 to 15 minuto bawat araw. Pangatlo, manalangin bago pumasok sa klase. At panghuli,
Ialay ang bawat exam, project at desisyon sa Diyos. Huwag mong hintayin ang problema bago manalangin. Simulan ang araw sa altar. Mga kapatid, lagi nating sisimulan ang ating araw sa pagdadasal. Lagi nating sisimulan ang ating araw na kasama ang Diyos. Huwag na natin hintayin yung problema, saka tayo magdadasal. Dapat araw-araw, bago natin simulan ang ating araw, ay tayo magdasal at simulan natin yung araw na kasama ang ating Panginoon Diyos. Ang ating unang solusyon, mga kapatid, ay pagbabagong isip. Huwag kayong umayon sa mundo. Ang transformation ay parang caterpillar na nagiging butterfly. Hindi ito instant, proseso ito. Ang isip natin ay hinuhubog araw-araw. Tanong, sino ang hinahayaan mong humubog sa isip mo? Isip mo. Ang humuhubog ba sa iyong isip araw-araw ay ang iyong barkada, TikTok, o salita ng Diyos? Mga kapatid, ang sabi dito ay huwag daw tayo sumunod sa kung ano ang takbo ng ating mundo. Dapat tayo ay magbagong isip at piliin kung ano ang tama. Meron tayong practical na hakbang. Una, mag-memorize ng Bible verses. Pangalawa, i-check ang content na pinapanood mo. At pangatlo, sagutin ang sarili. Kung si Jesus ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin niya? Mas malaga ba sa iyo ang opinyon ng barkada o kalooban ng Diyos? Sunod na solusyon ay discernment na nagdadala sa misyon. Kapag nagbabago ang isip mo, mas malinaw mong makikita ang kalooban ng Diyos. Ang campus mo ay misyon, field mo. Hindi lahat tatawagin mag-preach sa harap ng maraming tao. Pero lahat tayo ay tinatawag na maging ilaw sa classroom, dorm, at online space. At ang mga practical na paraan na pwede natin gawin ay una, mag-encourage ng kaklaseng stress, mag-offer ng panalangin, mag-start ng maliit na Bible study, maging tapat at maayos sa academic integrity, at ipakita ang kabaitan ng consistency. Lagi nating tandaan, ang buhay mo ang unang Biblia na mababasa sa iba. Mga kapatid, ang sabi dito ay hindi natin kailangan ng pulpito, hindi natin kailangan ng stage para tayo ay makapag-share o makapagsalita. Meron tayong pwedeng gawin tulad ng sa mga kaklase nating stress, na pwede natin silang i-encourage or tulungan o bigyan ng advice or mag-offer tayo ng panalangin sa kanila at mag-start tayo ng maliliit na Bible study at magkaroon tayo ng tapat at maayos na academic integrity at ipakita natin ng ating kabaitan ay consistent. Kailangan ng campus ang mga estudyante, una, may malinaw na paninindigan. Pangalawa, may malalim na relasyon sa Diyos. Pangatlo, hindi lang nakikisabay, kundi nagiging impluwensya. Mga kapatid, sa campus, yung mga kailangan nating estudyante ay merong malinaw at matinong paninindigan. At meron ring malalim at matibay na relasyon sa Diyos.
At hindi lang nakikisabay sa kung ano yung puso, kundi nagiging impluensya rin sa iba. Sa campus, ang devotion mo ay katumbas sa paninindigan laban sa pressure. Ang isip mo ay ang battlefield ng katotohanan. Ang classroom mo ay ang mission field. At ang iyong buhay ay ang testimony. Kaya mga kapatid, lagi nating tandaan na bawat araw ay lagi nating sisimulan sa panalangin. Sapagkat kapag hindi natin sinimulan sa panalangin, ay hindi natin kasama ang ating Diyos sa ating araw. Kaya sa umaga pa lang sa ating pag-isip, ay tayo ay magdasal upang tayo ay gabayan ng Diyos sa ating desisyon at ating gagawin sa ating pang-araw-araw. Ngayon mga kapatid, meron akong panawagan. Ngayon, tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Handa ka bang ialay ang buhay mo bilang buhay na sakripisyo? Magko-commit ka ba sa daily devotion? Hahayaan mo ba ang banal na Espiritu na gamitin ka sa campus? Hindi kailangan maging perfecto. Kailangan maging surrender tayo. At yun lamang po sa ating mensahe ngayong gabi. Kung tayo ay sumasang-ayon sa aking panawagan, maaari po ba tayong tumayo at manalangin? Ama sa langit, salamat po sa iyong biyaya na inaalay namin ang aming sarili bilang buhay na sakripisyo. Baguhin mo ang aming isip sa pamamagitan ng iyong salita. Ilayo mo kami sa pressure ng mundo at tulungan mo kaming maging ilaw sa campus. Gamitin mo ang aming buhay bilang patotoo sa ngalan ni Jesus. Amen.